Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos. Kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At ang mga narinig nating pahayag sa buong linggong ito ay punong-puno ng mga payo na kinakailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay at napakalaking tulong nito kung ito lang talaga ay hindi natin makakalimutan. Balikan po muna natin ang ilan sa mga pangungusap, mga salita na iniwan sa atin ni Jesus nitong nakalipas na mga araw. Nung Lunes, ang sabi po ni Kristo, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Malinaw po ba yan? Kasi ngayon, yung away-away natin, kahit nga sa mga post ninyo sa mga social media, kung may mambato o bumato ng hindi magandang comment, hindi mo kinakailangan mag-comment back. Lalo na kung magkaharap na kayo, yun yung mas matindi.
Pero ang sabi, huwag mo nang labanan. Huwag mo nang isipin kung paano mo gagantihan. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yung tamang gawin, ipagdasal sila. Hindi ipagdasal na mamatay na sila, mawala sila sa mundong ito. Hindi ipagdasal na isumpa sila. Kundi ang sabi, ipagdasal ninyo ang mga umuusig sa inyo. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, ang inyong amang hindi nakakakita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Hindi naman lingid sa Panginoon kung ano ang ating mga ginagawa, ano ang ating nararamdaman, maging ang ating iniisip. Ipaubaya natin sa Diyos. At kahapon nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, sa pananalangin ninyo, huwag na kayong gagamit ng mga maraming salita gaya ng mga ginagawa ng mga hintil. Mas simpleng salita, mas madaling unawain. Gaya ng nasabi ko, alam na ng Diyos ang ating iniisip, lalong-lalo na alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Kaya simplihan mo lang ang iyong pagdarasal. Kasi minsan maging pagdarasal, ipinagyayabang pa natin. Maging pagdarasal, ipinagmamalaki natin sa iba. Noong Biyernes, kahapon, ang sabi naman ni Kristo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Ang tiyakin natin ay kung meron ba tayong naiipon na kayamanan doon sa langit. Huwag na, iwasan natin. Isang tukso kasi yung pag nainggit tayo sa mga mayayaman. Pag nainggit tayo sa kung ano ang mayroon iba, ang iba. Kaya motivated yung tao ngayon na magtrabaho para lang magkaroon din ng katulad ng iba. Kaya ngayon, sabi ni Kristo, huwag na ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Yung mga inaalala kasi natin, mga pinoproblema natin, karamihan dyan, mga material na bagay. Ito yung nagpapabalisa sa atin. Kung tutusin po, kahit gaano kayaman ang isang tao, kapag nadelikado ang buhay, walang magagawa ang pera. Naranasan na natin yan ng mga panahon ng COVID, kahit gaano kayaman, kapag nadapuan ka ng COVID, wala na. Yun yung isang realidad lang na pwede natin matutunan. Kaya bakit tayo mamumblema sa mga bagay-bagay? Kapag nagbubukas ka ng social media, nanonood ka ng TV, ang laging sinasabi ay dapat mayroon kang ganito. At ano ang nako-compromise sa paghahangad natin na magkaroon ng mga bagay sa mundong ito? Hindi na tayo magsisimba. Ang lagi natin obserbahan dito sa lugar natin, ang daming business dito, ang daming nagtitinda, dito pumupunta mga tao para mamalengke o mamili ng kung ano-ano. Pero yung mga tao dito, abalang-abala. Kasi sa kanila, kailangan nilang kumayod araw-araw para lang makabili ng mga bagay na gusto nila. Kasi magkakaroon lang tayo talaga ng yung kakontentuhan o maging kontento tayo sa mga bagay na kung ano ang mayroon dyan, makuha natin maging masaya, nakakatiyak tayong mas magiging
maayos ang ating pamumuhay sa araw-araw at mas mapapahalagahan natin ang pagsisimba o ang pagdarasal. Ano bang pinoproblema ninyo? Kayong mga naririto, mga nasa online, anong pinoproblema natin? Isipin nyo nga, anong pinoproblema natin? Sa inyo, yung mga nandito, sakit, rayuma. Diba, kahit marami kayong pera, wala eh. Pag sinumpong ka ng rayuma, kahit anong ointment ilagay mo dyan, wala. Simple nga lang yun, di ba? Eh, natutokso tayo na sumamba sa kung sino-sino, kung ano-ano. Kahit nga sa tao eh. Pag nagkaroon ng sabay na gawain ang simbahan o ang mga kilalang tao, mas puno ang gathering ng mga tao kaysa sa simbahan. Kasi ang pinoproblema natin, sayang naman yung ipamimigay na bigas. Sayang naman yung ipamamahaging mga relief. Sayang naman yung makukuha nating ayuda. Saka na yung simba na yan. Nandyan lang naman yan. Parang laging last priority natin, ang Diyos. Eh unang-una dapat siya. Sana po, no? Kahit ito malang makuha natin yung aral na huwag tayong masyadong mamoblema sa mga pinoproblema natin. Andiyan na yan eh. I-enjoy mo ang bawat araw. Maging masaya ka. Makuha mong maging masaya bawat segundo, bawat araw ng ating buhay. Sayang. Sayang po. Maraming biyaya ang ipinagkakaloob ang Diyos kahit hindi mo hinihingi, binibigay niya. Yun sana, no, mas makita natin yun kaysa yung tingnan natin yung mga bagay na inihingi natin na hindi pa ibinibigay. Kasi baka hindi naman talaga yon ang kailangan natin. Alin ba, pag pinapili ba kayo, alin mas gusto nyo? Kalusugan, magandang kalusugan, o maraming pera? Pwede pong pareho. Ayan, ganyan tayo lagi, no? Isa nga lang eh. Diba? Nawa, sa tulong na mahal na Birhen ng Solidad, na siya rin naman nagpakita sa atin ng kasimplihan ng buhay. At hindi masyado, no? Kumbaga, wala yung mga pangamba kasi alam niyang hindi naman siya talaga pababayaan din ng Diyos. Naitaguyod niya ang kanyang anak nung mawala na si Jose sa buhay nila, naitaguyod pa rin niya si Jesus na hindi sa karangyaan, kundi sa pagsunod sa Diyos. Amen?